Praise God. Aton pakpakan ang buhay nga Diyos. Hallelujah. Welcome ta kayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Labi na sa aton mga kaigsunan, ari ang tamiaw, kalapakan nato ng Diyos. Amen. Ngayon, ari po sila sa lawis naton nga mga igsuon, kadayon ang samuhon nga nag-special number. Amen. Mga dancer ni ang samuhon. Nakita ang kadayon ako man gina-welcome ang igsuon ni Tuto. Iyan ni asawa God. Welcome ka tayo God. Kadayon salamat sa Ginoo sa inyo pag-join sa fellowship. Kadayon salamat po diari sila-silangga. Upod niya ang anak sa iyang bana. Palapakan nato ng Ginoo. Hallelujah. Kadayon sa aton tanan. Praise God. Kaglabaw sa tanan sa mga naglantaw sa aton sa live stream naton. Mga muyo ta sa Ginoo tungod kay sometimes apektado ang signal naton. Muna nga mga muyo ta sa Ginoo nga ang Ginoo mag-provide tungod kay ang aton simba may mga nabenepisyuhan. Salamat po si Nang Miray, although wala dire pero galantaw siya. Nang Miray may buntag sa imo. Palapakan nato ng Ginoo. Magatindog ta kadayon aton pangamuyuan ang aton topic karon sa sining kabuntagon. Praise God. As the Word of God na nagahatag sa aton o motivation labi na sa pag-alagad nato. Pangamuyo ta until such aton pagparti karon sa Holy Eucharist. Amen. Na i-prepared sa Dios ang aton kasing-kasing kagabay pa nga humili nga dugo ni Kristo Jesus magatabon sa aton. Magapangamuyo. O Dios nga labing nga mana. We ask thy favor, Lord, even sa sini nga kabuntagon. Una sa tanan, nagapaubos kami sa among kaugalingon. Ginoo, wala kami sing may mahimo, Ginoo. Kundili, ikaw lamang ang sarang nga makahimo sini. Padayon kami nga nagabarog sa imo grasya kag kaluoy. Kaglabaw sa tanan, Ginoo, amon o Dios ginakilala nga kami Ginoo kulang sa kaalam kag kahibalo. Busa sa sini nga kabuntagon, atagi kami sang kaalam kag panabot Ginoo tungod kay ang pinakamalisod usahay sa kabuhi sa usa ka Kristohanon nga nangalaga ang iya panabot Ginoo. Lord, just break the bondage of close-minded in the mighty name of Jesus Christ. Laygon ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Magaling po ta. Right now, let us continue sa aton pagtuon sa Galatia in chapter 5 in verse 22. Kag pakadto sa verse 23. We are talking about the fruits of the Holy Spirit, which is ang bunga sa balaan ng Espiritu Santo. Diri sa Galatia sa chapter 5 in verse 22. But the fruit of the Spirit is love. Ang word nga love diri sa Galatia sa chapter 5 in verse 22, there are twofold biblical questions. Baliko naton, ang word nga love sa Galatia sa chapter 5 in verse 22, there are twofold biblical questions. Ang number 1, amo ning gitun-an nato. Why is it that love is the first fruit of the Holy Spirit that mentions in Galatia 5:22? It is because gitun-an naton, according pa sa pagtuon naton, number 1, it is because our relationship toward God and man is damaged. And then the second things, because we are born by a selfish nature. Kadayon ikatatlo, because love is greater than everything.
Love is greater than faith or hope. Love, according pa ni David sa Psalm 63 in verse 3, love, it is more than life. And then the fourth thing, because love endures forever. Ang tanan butang temporaryo lang, which is the gift, everything, this kind, it is almost temporary. But love endures forever. And right now, lantaw na ton, ang ikaduwa nga biblical questions sa Galatia sa chapter 5 in verse 22. The second question is this: what kind of love that God wants us to work out and develop in our lives? Because baliko na ton, ang word nga love sa Galatia sa chapter 5 in verse 22, yes, of course, there are two biblical questions. Kag amo kini ang ikaduha. What kind of love that God wants us to work out and develop in our lives? Ano ni nga klase sa gugma ang gusto sa Dios nga ma-exercise natin? Kag ang gusto sa Dios nga ma-develop sa kabuhi naton, kag hindi lang nga ma-exercise naton kundi mangin rutina sa kabuhi naton. Amen ba? Yes, of course, we study about the four Greek words about sa love. Ang upat ka gitawag Griego about sa love, gidivide kini sa duha ka sections. Yes, of course, the eros love, phileo love, and the storge love, it belongs from a natural human love. Amen ba? Baliko na ton, ang four Greek words sa love, gidivide kini sa duha ka sections. The eros love, the phileo love, and the storge, it belongs in natural human love. Let's say ang eros, that is considered as a natural human love between sa partner ninyo. Yes, of course, ang relationship between parents and children, it is talking about as a natural human love. Then, your relationship between your friends, it is talking about a natural human love. Kag diri naton karon masabtan ano nga klase sa gugma ang gusto sa Dios nga ma-exercise naton kag marutin naton sa kabuhi naton kag gabay pa mangin nature kag mangin usa ka gitawag aton basihanan sa aton pag-alaga. Yes, of course, ang natural human love kung lantaw naton, it is cause division. Amen. Although ara ang love, but it is what in natural human love. Yes, it causes divisions. Yes, it causes hatred. It causes a broken home. Amen. It causes jealousy because the Bible says ang natural human love ara ang jealousy. Kaya nga gusto nimo nga ang iya panahon kag labaw sa tanan ang kabuhi niya didto lang niya tanan i-focus sa imo. Para sa imo wala na siya sang iban pa nga palanggaon kag gigugmaon kundi ikaw lang. That is a natural human love. Amen ba? Amo nang pinakakuyaw nga daghan ang gipatay tungod sa natural human love. May usa ka gitawag pastor, may asawa siya, kadayon iya nauyab ang 18 anyos until such time nagpuyo sila kadayon nakapanganak. Ang babae nakarealize nga sayop ang ilang pagpuyo pero ang pastor wala. Hangtod nga ang babae, nakita niya ang lalaki nga tinuod niya nga gihigugma. Ang hitabo tungod kay ang pastor
yes, na obsesya sa iyang gitawag jealousy, gipatay niya ang babae kag lalaki. It is because of natural human love. Amen. Amo na ang nagakatabo. Amo na ang Ginoo diri naton masabtan what kind of love that God wants us to exercise and be routine sa kabuhi nato. Yes, ang natural human love, it goes in me. Amen. Amo gani na ako nagtuo, kung amo ni ang nagmotivate sa imo, walay mag-abyan nga wala nahimo nga magkaaway. Walay silingan nga dili close nga wala naglainay sa buot. Kay nga man, ang concept naton nga mga Pilipino lahi kay sa uban. Kita manggod nga mga Pilipino, dali ta masina kung ang aton silingan nag-uswag ang pangabuhi. Amen. Amo na ang concept naton. Labi na diri sa aton. Ako nakita sa karsada, kung may mamaligya o gasolina, kung palit, ang silingan mo sunod po kay palit ang gasolina. Kung may nakita ka sa dapin sa karsada, nga may namaligya o labas nga isda, ang tanpila ka simana, may namaligya na pudog isda. It is because ang concept naton masinata kung ang aton silingan, ang aton abyan, ang aton kumari, ang aton kumpare, yes, gibutang sila sa panahon nga nag-uswag sila. Amo nang pinakakuyaw sa aton because it belongs in natural human love. Amen ba? Yes, natural human love. Kung lantaw na ton, it is full of emotions, bitterness, and separations. Because human love is interested only in self. Because human love is selfish. Amen. Hinain mo katapat, human love is selfish. Amen. Amo na ang nagakatabo sa atin. Why is it nga may mga tao nga ang iyang kabuhi, yes, na sinati niya ang mga trauma, it is because of natural human love. Amo na nga ang Biblia naghambal, the concept of human love has been neither used rightly, abused, and misused. Amen. May mga tao po, bisan dili gani Kristohanon, yes, iya nagamit sa insakto ang iya natural human love. Nga palangga niya iya asawa. Siya pod nga asawa, palangga niya ang iyang bana because he used it correctly. Amen. But you know, sometimes natural human love will abuse. Amen. May mga bana usahay nga giabusuhan niya ang gugma sa iyang asawa. Tungod kay nakita niya nga ang iyang asawa, grabe ka patay luyag sa iya. Gi-abuse niya. Amo na nga, daw halos na lang imo makita ang asawa po tungod kay in love siya kayo sa iya cute nga bana. Amen. They are willing to sacrifice. Amen. They are willing to become martyred. Amo ning nagakatabo. Amo na nga ang mga bana, iya ginaabusuhan. Amen. Iya ginakastigo. Nga na, bisan gamay lang nga sipyat sa asawa niya, iya dayon padapatan, it is because nagsalig siya nga bisan unsay buhato niya, hindi siya pagbiyaan sa iyang asawa. Amo na nga may mga asawa nga bisan kapila na siya nagtrapo sa sinuka sa iyang bana, iya gyapon ipakita ang iyang paghibugma. Bisan ang iyang bana, hubog na kayo sa tanan, ang iya gyapon tingog, muingon siya, nakakaon ka na.
That is abuse. Pakpakan na to ng Lord. Amen. So ako nagtuo, sometimes ang natural human law, it is neither used correctly, abuse, and misuse. May mga pag-uyo o relasyon, it is because sometimes, as talking about a lack of knowledge, usahay, ang gugma niya, wala niya magamit sa isa. Because love, it demands responsibility. Amen. Kitatanan mo ingon, love demands responsibility. Kung ara gani ang paghigugma, may responsibilidad ka. Kuha ninyo. Let's say, sa bana, kung gihigugma ni mo imo asawa, may responsibilidad. Ang asawa, kung gihigugma niya ang iyang bana, may responsibilidad. Because love demands responsibility. Pero may mga asawa nga wala niya nagamit ang iya responsibilidad. Amen. May mga ginikanan, may mga kabataan nga wala niya nagamit ang iyang responsibilidad. Kita nga mga anak, may ara ta responsibilidad sa mga ginikanan naton, kita nga ginikanan, may responsibilidad po ta sa aton mga anak. Because love demands responsibility. Amen. Amo na ang mga butang nga nadula sa aton. Amo na nga ang natural human love, yes, that you can put almost anything under it. Meaning, kung diri ka lang nagakabuhi, may mga posibilidad nga ining tulo ka butang, amo ni ang i-exercise nimo. Amen ba? Amo ni ang imo balik-balikon sa kabuhi. May mga ginikanan nga gi-abuse niya ang pagdisiplina sa iyang mga anak. Amen ba? May mga ginikanan po nga wala niya nahimo ang part sa responsibility niya sa pagtudlo sa iyang mga anak. It is both discipline and love will go hand in hand. It is both love and discipline will go hand in hand. Why? That is what our responsibility. Kung may paghigugma ka sa imong anak, then you will discipline through with love. Pakpakan na ito na rin. Amo na nga ako nagtuo, kita kalapad sa aton responsibilidad. From home, from the outside, and going to the Lord. Why? Gusto sa Dios nga ma-exercise naton kini kag ma-develop naton sa kabuhi naton. Amo na nga ingon pa diri sa aton nga pagtuon because most people as desperately looking for love, amo ni nagakatabo because most people are desperately looking for love in wrong places, in wrong timing, wrong persons, and wrong advices. Amo ng problema. Nagtuo ka nga ang tao na imong gihigugma, amo na ang tao nga right persons nga gihatag sa imong Diyos. Pero way ka kahibalo, dili. Because we are looking for love. Nangita ta sa mga taong aton higugmaon, kag tao pod nga mahigugma sa ato. But sometimes, ang pinakamakasusubo, we are stay in a wrong place. Ara ka pod sa wrong timing. Naman, may mga panahon nga hindi patani timing sa pagminyo, kag ang pinakasakit na bilong ka, kag nakadto ka sa hindi insakto nga tao. Amen. Amo nang pinakasakit. Labi na sa mga daga kag ulitaw, gabay pa nga makadto ka sa insakto nga tao. Amen. Kaya nga, God knows everything. Why iban nga may mag-antos kundili kamula?
Labaw sa tanan kung ang imo nabatian is wrong advices. Yes, may mga nagpursige nga muingon, ina na lang siya, buutan bitaw na siya, dayon may trabaho pagayo. Oh, lantawa, walay bisyo. But you know, kung ang ara saya is in natural human love, waay no tuod bisyo, pero pag minyo ninyo, matingala ka na lang, ang tanan nga bisyo ara. It is because of natural human love. Nga man, ang tao manggod nga nagkabuhi sa natural human love, yes, mangin-deceiving siya. Mangin-deceiving siya. Iya ni taguon ang realidad sa iya kabuhi. Amo na nga daghan sa mga babae nagmahay kag nagbasol tungod kay ang iya di ay naminyo nga lalaki bayot di ay. Iya na. Ang iya di ay naminyo, yes, of course, bisyoso di ay. Iya na. So, you know, brothers and sisters, that is considered as a natural human love. Sometimes, hindi insakto nga tao ang ato naminyuan. Although may mga anak kamo, pero ang inyo pag-upo, that is considered as lust. Kailigbo na lang na. Ayaw pag-ingon, gihigugma man ko sa akong paris, kay pirmi pamanggani kami, magduog matagabi. Inga na. But you know, that is considered as lust. Why? Kung hindi na halin sa Diyos, may mga posibilidad nga dali na makambyo. May mga asawa nga hindi kahibalo mag-antos sa bana. Labi na kung ang bana, ara na sa balatian nga higit. Amen. That is a natural human love. Ini nga pagtuon, syado ka lawom. Because we are talking about a relationship. Love, it is talking about relationship. Mga problema ni sa aton panimalay, mga problema ni sa society, taglabaw sa tanan, amo ni ang number one nga crisis sa kalibutan. Ang crisis nga aton giatubang, hindi kay ang crisis sa ekonomiya, hindi kay ang crisis sa gubat, ang crisis nga aton giatubang, ang relationship naton. Amen. Amo ni ang mga butang nga bagay naton talupang doon. Amo na nga ang Dios, ang pinaka-neglected nga topic pod sa Bible is talking about relationship. Ang kalabanan nga ginawali karon, paano ka magdato? Ang kalabanan karon nga giwali, yes, paano nimo madawat ang baptism sa Espiritu Santo? Pero sad to say, ang nalimtan, ang pinaka-importante, ang relasyon na mao ang pinaka-supreme sa tanan. Pakpakan na itong ingon pa dire, yes, of course, because the Bible says, siling padre, they know the need, they know they've got to have it, but where to find it, and how to know it is authentic and serious. But you must decide. Paano man nimo masiguro nga sincero siya? Paano man nimo masiguro nga ang iya pagigugma genuine para sa iyo? Amen. Why? Because ang notes na to nagaingon, ingon pa dire. Siling pa dito, natural human love, expect a return, full of promises. Labi na sa mga lalaki. Dahil, kung imo lang kusog tunday, panalipdan ka gyud na kunday, bisan unsang may. Amen. Bisan unsang nga klase day sa kagubot, ara ko nga magpanalipod nimo. Ingana. Giapa sa iro nga buang. Una pamidagan ang laki. Aon ang babae gibiyaan lang. Nagkagidlay ingon siya. Ingon nimo gihigugma ko nimo. Nganong gibiyaan man ko nimo. Ingon siya day ang gugma na. Pero ang buang iro buang na. It is full of promises.
Amen. Daghan sa mga babae ang nasiod tungod sa promesa. Amen. Kung imo lang ko sugton day, waon ko ang bituon, kag himuon ko lintas, kag isang at sa imong dughan. Di ba? Daghan ang nahulog sa mga promesa. Ang mga lalaki, maayo ni maghatag og saad. That is natural human love. Amen. Amo na nga ako nagto, what you need, you must be discerned. Amen. Yes, of course, ang natural human love, it is very deceiving. Usahay ang pag-istorya sa promesa, makatuo ka. Pero wala damha na ang imo di ay gisugot may pamilya. Tingnan. Because the Bible says, it is because of natural human love. Yes, the second thing, love not only demands responsibility, but love must be coupled with knowledge. Amen. In terms sa mga batanon, huna-huna agyud pag-ayo, hindi pagbuhi ang balatyagon. Amen. Kaya kung ang balatyagon ang imo buhian, halabira bisan magkinaunsa. Pakpakan. Amen. Natural human love expect a return full of promises, have conditions, and rely only his emotions, because the way of human love obsessed with feeling. Amen. Muna na usahay, tungod kay na obsess ka sa imo nga balatyagon, because you are very selfish. Makita lang ganin mo ang imong bana nga daw may giistorya nga babae. Nangutana lang diya ito. Sino man to? Imo to kabit? Ha? Because you're obsessed with fame. Amen. Amo nang problema. May mga lalaki po nga ingani ang iya kabuhi because they're what? Obsessed with feeling. Tungod kay why sila CR natural dito malibang sa kamaisan mo ingon ba na nganong kadugay man nimo? Ingana. Diba? Pagwa, nganong basa man ang imong palda? Basa kagiyamog man. Ingana. Why? Because you are obsessed with feeling. Amen? Pakpakan na ito ng Ginoo. So ako na to, that is belong in natural human love. So what kind of love that God expect us to exercise and to be retained sa kabuhi na. Amen. So the second thing is divine love. First, the eros, the paleo, and the storge, it belongs to the natural human love. The fourth Greek word sa love is talking about as agape love. Amen. So, agape love or divine love, this is the type of love that God wants us to develop and exercise. In Galatians chapter 5, verse 22, says, but the fruit of the Spirit is not eros, is not phileo, is not storge, but agape. The fruit of the Holy Spirit is agape, the divine love, which is agape love, the God kind of love. And that is what the Word of God says in Galatians chapter 5 in verse 22. So, kung lantaw na to, God wants us that all our relationship, amen, from parents, children, husbands, and wife, neighbors, friends, and toward God. Meaning, God wants us that eros, phileo, and storge. Amen?
God wants us that must be grounded and governed by divine love. Pakpakan na to ng gano'n. Ingon pa diri. Ang gusto sa Dios, all our outward relationship must govern in spiritual. Meaning, ang imo eros love, which is your relationship to husband, sa imo nga asawa, must govern in agape. Amen. Amen ba? It's mga bana dire. Ibayaw ko nuyak mo. Your love to your wives must be governed in agape. Sino mga asawa dire? Amen. Why asawa dire? Amen. Why asawa? Your love to your wife must govern in agape. Meaning, all our outward relationship must govern in spiritual. Na, kung wala ang Diyos, hindi ni mag-sustain nga relasyon. Because natural human love is very selfish. It causes divisions and suffering. It causes broken homes. Nga man, ang asawa, ang iyalang pirmi gilantaw, ang iyang kaugalingon. Ang banapod, ang iyalang pirmi gilantaw, ang iyang kaugalingon. Pero kung ara na ang divine love, hindi ka kabatas nga ikaw lang. Lantawan ni nga may mga bana nga bisyoso because that is a natural human love. Amen. Siya lang ang gagasto sa iyang kita. God wants us to exercise this kind of love. All our outward relationship from friends, neighbor, everything, let us deal them with agape love. Dumdumon yun natin pirmi. Mabito na nga sulti na kon, ini nga topic, kahapos lito kon, pero budlay Afrika. Kahapos pamation, pero budlay himuon. Amen? How to govern agape love. Amen ba? But you know, ang Biblia nagambal, Kristohanon ta, you must follow and obey biblical principles na Kristohanon. Papakan na ito. Like say, ang 1 Corinthians chapter 7 sa verse 5 na ganyan. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa. Gawas kung nagkasabot kamo sa pagbuhat niini sulod sa mubong panahon. Aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa patang. Pagkatapos niini, makabuhat na kamo sa nandan, ingon nga magtiayon. Anong naandan nga buhat sa magtiayon? Oh. Maglabing-labing. Diba? So meaning, our relationship to our partner must govern in spiritual. Amen? Nga, gusto sa Dios ang agape love, amo ang aring sa. Amen ba? Let's say, for example lang, sa sige kuwali diri sa agape love, si mo makita, si Brad Alan kag si Jacqueline, gatupad na. Si Brad Doming kag si Sister Daday, gatupad na. Ari po sila si Henry. Di ba? Labi na si Brad Miox, nga natapad sila ni Henry. Di ba? So, that is considered na ang development sa relationship must be grounded by the agape love. Amen. Di ba? Moingon dahil sa dudong rap, ako lagi, wa ko gitawag. Yan. Di ba? Papakan na ito ng Ginoo. Kada yun sila yung padre. God is the embodiment of love. Meaning, there is no such thing as eros, phileo, and storge without God. And you know, we don't know how to love without God. Hindi ta kahibalo maghigugma kunway ang Diyos. Tinuod na.
since from the time of barbarian, kung natao ka sa panahon sa mga barbaric na mga people, which is ang mga Vikings, ang mga Visigoths, kung natao ka sa ito nga panahon, way gugma ang mga tao sa ito nga taan. Mabitaw na nga si, imo makita Napoleon Bonaparte, nag-state siya, ingon siya, Alexander the Great, Julius Caesar, and I, Napoleon Bonaparte, was conquered the world by means of cruelty and the swords, but Jesus Christ conquered the world by His love. Kaysa ito nga panahon, patay yun. Amen? But because nag-abot ang Diyos, God teach us how to love. Amen. Amo na nga, kay balo ka na magigugma, tungod kay may Diyos na nagatudlo. Amo na nga. Ako nagto, apart from Diyos, apart sa Ginoo, initanan wala. Amo nang according Padre, He is the source of all love that has ever seen in this world. The means by which any hearts has been healed. Amen? Tinuod bitaw, ang number one nga makahatag kaayuhan sa tao nga may gibatyag ang pagigugma sa iya paris. Diba? Dali siya makarecover. Ingana. Dali siya maampawan sa mga comfort kag sa mga halok nga ihatag. Ingana. Ang luya nga lawas, dali lang maglagsik. Ingana. It is because of love. Diba? Amo ni ang number one nga tambal. Ang mga tao nga nahigugma sa imo. Mga tao nga ang imo treasure ang relationship. Pero, lantaw lang ang mga tao nga way nagigugma sa iya. Daw iya na lang iutong. Nga, siling sa dayon, puslan man ang way nagmahal, may pa magpakamatay. Pero kung may mga tao nga nag-alirong sa imo, nga nagpalangga sa imo, nagdakos-dakos sa imo, ingana, dali ka maayo kag maumpawan. Ingana. Ang iya kispirin amo makahatag sa imo. Singkang. Di ba? So silang Padre, the basils of any comfort, hope, and encouragement. Dayon, apart from God, there is no love. There is only the using and the valuing of love, of life. Within the heart of God, all things that makes us come alive, grow in grace, beauty, and value. It is because of love, nakahatag na ta sa aton kabuhi nga ang matag usa di ay importante siya. May value siya. Amen. Kaya nga, love, it gives grace and beauty. Labaw sa tanan, it gives us value. Amo na nga mahinuklubanan naton ang usa ka butang kung wala na siya, ang usa ka tawo kung wala na siya, dira na naton mabatyagan nga. Kadako di ay isang value niya para sa aton. It is because of love. Amen ba? Ingon Padre, sa notes naton, when we are loved, all of our lives change. Sa dira nga mahigugma ka na, yes, maliwat yun ang imo. Tawa lang una si Sani, sa way pa nahigugma daw, di maligo. Diba? At ito narabato sa pikas. Pero sa nahigugma na siya, maligo na siya. Sang way pa sa nahigugma, pukaso lang ang dagom kag ihalay, ibalik naman. Pero sa nahigugma na siya, manglaban na siya. Oh. Nga na. Because ang gugma makapaliwat. Amen? Dako ang mausab sa gugma. Tinuod bitaw. Ang kausaban, love is the beginning. Dira na magsugod. Pagpaka na to ng Ginoo. Ingon Padre, when we are loved, all of our lives change from emptiness to fullness, from darkness to light, from ashes to beauty, from despair to hopeful, from aimless to salvations, from colorless to colorful. Nantawa bala, ang tao nga nahigugma daw may color na ang iyang kabuhi. Magsige na lang siya ngisi.
Oh, di ba? O, lingian ninyo, di ba ang nahigugma, magsige na lang ngisi. Di ba? Sige na lang siya ngisi. Doon may nag-iitik sa iya. Di ba? Pero, ang tawa, before, saway pa siya mahigugma, mo makita nga, di kakita siya nga do, enjoy siya, nagmalipayon siya, wala. Diba? Sabi mo lang, ang mga tao nga tihik, mausab di kon mahigugma. Oh, lang taon ni mga tihik nga lalaki, kung mahigugma, grabe na pagastuhon. Oh, ang gugma makapaliwat. Oh, na. Gugma makapaliwat. Amo ning gugma, grabe ka mystery sang love. Amen? Ang hindi mausab sang maestra, ang hindi mausab sa ginikanan, usbon siya sa paghigugma. That is the mystery of love. Amen? Yes, natawab lang mga tao kung mahigugma na. Ma-change ang figure niya. Sang una do, dili kay siya mag-ilis, simple lang siya, pero sa nahigugma na siya, kalima magkuyok sa espiyo. Di ba? It is because of love. Grabe ang mystery sa love. Amen ba? Sahay, basulon pa ang espiyo. Kami haot lagi sininga espiyo lagi. Grabe ang mystery sa love. Amen? So that is love. Ingon pa diri, from colorless to colorful becomes the story of our lives. Kadayon, when God loves us, He changes our natures as well as our lives because He gives us His very heart, which is His love. Si Christ nagambal sa Romans chapter 5 verse 8 siling pa niya. But God demonstrate His own love. Ang word nga demonstrate, shadow kanindot sa tanay. Meaning, iya gyud gipakita. Nanaog sa iyang trono, kada yun nagpuyo siya ingon nga tao, Biblia nagambal, o nagpakamatay siya alang kanato. Because Christ's love, He demonstrate to us. Nadawat na itong kini, tungod sa gugma sa Diyos. Kapaka na ito ng Diyos. Kadayon silang padiri sa Biblia. Sikan, those who are failed with our Father's love are willing to diminish themselves in order to make another person's great and pour out life to build up others. Kung ara na sa imo ang agapila, you are willing to diminish yourselves. Meaning, yes, malipay ka kung ang iban panalanginan sa Ginoo. Amen ba? Malipay ka kung sila mismo ituboy sa Diyos. Yes, the Bible says that is talking about as a sacrifice of love. Kadayon silang padre sa notes na to. This love is seen in a willingness to take the lowest place. It humbles itself and elevates others. Ang importante, ang iban, dili ikaw. Kung nagtuo, sa pagpangaon, ang importante, ang iban, dili ikaw. Amen? Elevates others, but humbles itself. Naman, ang tuod nga gugma, ang imo hunahuna, dili ikaw, ang imo hunahuna, dili ang imong kaugalingon, ang tuod nga gugma, ang imong ginahuna, ang iban. Parehas sa aton, parehas sa inyo, di ba? Kung maglakaw ka mo sa iban nga gitawag lugar, kung nagkaon ka dito o nindot nga pagkaon, ang imo dahil ginahuna, may pagkaon ka lakon mga. Yan. Pero hubos na antes ka nagunahuna. Mga problema. Diba? Ingon pa sa Philippians chapter 2 verse 2 to 4. Ingon pa dire.
Awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug gunahuna og sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo pa kaysa kaninyo. That is love. Amen. Let us diminish ourselves and elevate others. Palakpakan natin. According pa sa sining gitawag ng Diyos. Yes, ang 2 Thessalonians, siya do katahom ang prayer diri ni Paul. Amen. Before we close sa sining nga topic, kadayon makadto ta sa aton commune, kay nga series nato ni nga pagtuon about sa love. Kagway pa ta nakalambot sa tunga-tunga about sa love na topic. Yes, of course. It parts pa ni sa introduction naton about sa love. Amo ni ang prayer ni Paul sa Thessalonians. Siling pa niya. Sa katapusan, mga igsuon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mo kaylap dayon o pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. Iampo sab nga ilikay kami sa Dios. Gikan sa mga bangis ug daotang tao, e dili man ang tanan may pagtuo. Apan kasaligan ng Ginoo, lig-unon kamo niya og panalipdan gikan sa dautan. Og masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. Lantaw naton ang verse 5. Ang gusto ni Paul nga mahitabo sa Thessalonian Church. Siling pa niya. Hinaut unta nga ang Ginoo magtultul sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios. Wow. Apostle Paul pray nga ang kabuhi naton gimotivita kag gigiyaan ta sa gugma nga iya sa Dios. Gusto ni Pablo nga ang tanan nga ari sa aton mas motivated and guide from the love of God. Amo na nga sa English kung lantaw naton ang verse 5 siling pa dito sa prayer ni Paul. Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ. Diri naton makita nga sa sining nga prayer ni Paul syado kanindot sa impact. Because why? Mostly we believers pray for the directions, guidance sa kabuhi naton. Amen. Wisdom, protections, preservations. Yes, amo nang prayer naton. Blessings. Yet, we continually come before God's presence seeking directions concerning our finances, our family, jobs, needs, concerning to our decisions, plans, and choices, especially to our ministry. But Apostle Paul sits before us, hear the directions that our hearts is needed most. May the Lord direct your hearts into the agape love. Malisod sa usa ka tawo kung ang gugma sa Dios wala sa iya. Yes. Di nga ingimutupad. Nganong ari siya? Kalabanan sa tao nga magsimba amoning mga tao nga ang ara sa iya kasing-kasing ang gugma sa Dios. Amen. Now, you're motivated by the love of God. Hindi ka kahibalo magpalangga sa imong pamilya, hindi ka kahibalo magpasaylo sa imong pamilya without this love. Without this agape love. Hindi ka kahibalo magpaubos, hindi ka kahibalo magbatas, hindi ka kahibalo magantos without this agape love. So meaning, para kay Apostol Pablo, hindi importante ang blessings, hindi importante bisan pa man ang matag-adlaw naton nga panginahanglan, ang importante nga gigihaan ka sa gugma sa Dios. Kay kung ang gugma sa Dios
amo ang ara sa imo kasing-kasing, ang matabo diya, hindi ka kabatas, nga hindi nimo simbahon ang Ginoo. And this is what the prayer of Apostle Paul. Amen. Nga, kung lantaon naton sa notes naton, in this universe, dunay tulo ka butang nga makita naton. First, there is a God. Second, there are people. Linga ang inyong tupad. And the third thing, there are immaterial blessings. Within this universe, dunay tulo ka butang nga makita naton, ang Dios, ang mga tao, o ang material nga mga panalangin nga gibutang sa Dios sa sini nga kalibutan. Yes, ang aton responsibilidad, we should love the Lord supremely through worshiping God and love people and use the blessings correctly. Amen. And use the blessings correctly. But you know, without agape love, singanay mo katapad kung wala kay agape love. Amen. We ignore God and start loving material, meaning maguba na ang insaktong arrangement sang Dios sa mga tao nga gusto niya himuon. Kung wala kay agape love nga halin sa Dios, kung wala kay direction kag ang kabuhi nimo, wala kag gimotivate sa gugma sa Dios, amo ning mahitabo, you ignore God and then start loving material blessings and using people to fulfill self-interest. Sinuni nga mga tao, kalabanan sini nga mga tao, mga false prophet. Ano ang natabo kang kibuloy? This is the way of kibuloy. He used people because he loved material blessings. Amuning kapital sa mga politisyan nga kunuhay gihigugma nila ang tao pero dili. Amuni ang way sa mga politisyan. Ingana. Amo bitaw nang ako may teorya gid ko sa akong kabuhi nga ang magamit sa akon ang Dios lang. Katawlig mga tao nga way nagdawat sa agape love, posible nga mangin instrumento kaniya kay nga may ara sa lawom nga motibo. Mabitaw na nga ang akon panalupsop insakto gyud. Why ko magsala? Nga ang akon gikahibulungan nga kung maghimo sa sini nga gadireng hapit election kag ara sa filing sa candidacy. Why? Amo ni ang tao. Basta ang tao ay agape love. Yes, ang exercise niya ang natural nga human love. Gamiton gini ang tao to fulfill sa iya nga gitawag katuyuan. Amo ning baliskad na karon nga kapanahonan. Amo ning gigamit sa mga false prophet, amo ning gigamit sa mga politician, amo ning gigamit musli karon sa mga tao nga way nagamit sa agape love. So, panilagi ninyo. Muna nga what we need, let us be sensitive, let us be discerned. Tingnan na. Ako, abi mo lang, hindi ko agin sina, pero ang akon lang, di katingalan, nga timingon gyud magadiri nga amo ni ang gitawag mga okasyon. Nagpasabot, may hidden nga plano. Nga, ang number one nga dan nga impact, imo makita, ang advertisement kag ang influence, kag dayon imo makita ang popularity. Pero ang tao nga may agapila, hindi siya kabatas. Ano gani? He is willing to diminish themselves. Siya, ang yahuna-huna, ang importante, ang iban. Oh, anong pasahalig sa mga nagdagan? Padag-on lang ko ninyo. Oh, pag-on lang ko ninyo. Ingana. Ining inyo karsada nga lubak-lubakon, simintohon na ko ni.
That is a natural human love. Amen? Amo na ang ako nagtuo, ang Bible naghambal, without agape love, we ignore God, the first, and start loving material. And then using people to fulfill our self-interest. Ang tawa lang, gigamit lang ang Diyos. Pero anong gihimo? Karon, kamo, kung paliboro na kon, musugot kamo? Di ka maluwi kay Bradinho, paliboro ni mo? Pabito to si Brad Maing nagabalhabal, why may magsakay siya? Kay perti ka gwapo nga magabalhabal. Why may magpati? Nga na. Diba? Amo na nga ako nagtuo. Amo ning nagakatabo karon sa panahon na to. Nga perti kadamo karon mga false prophet. Kag kalabanan karon sa mga false prophet, nagbilyonaryo gyud. Why kakakita karon false prophet nga why nagbilyonaryo? Bilyonaryo gyud. Oh, bilyonaryo. Pero kita na nagmatiner lang tatrapal. Ingat. Ingat. Ang aton hardin ara sa luyo kasagingan. Amo ni ang nagakatabo. Amo na nga ko nagtuo. Siling padre ni Paul sa 1 Timothy 6:10. Kay ang pagka mahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. It belongs to the natural human love. Ari ang pagka mahigugmaon sa salapi, tinubdan ni sa tanan nga pagkadautan. Yes, kung imo una-hunaon, kita mo sunod man lang kita kay amo ni ang sistema nato. Pero kung buot huna-hunaon, sabi mo lang, sa pagkatinuod lang. Kung ang tao may agape love lang siya. Oh, amo ning pinakadadis nga ara ang tinuod nga kalipay. Ara ang tuod nga kaluoy. Ara ang tuod nga paghigugmaay. Pero kung wala, ang matabo sa iya, ara tuod ang paghigugma, pero hindi sa Dios, diin pa kadto ara sa lapi. Pagka may gugmaon sa salapi, mo itinubdan sa tanang pagkadautan, may mga tao nga tungod sa kadako silang tinguha nga masapian na himulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa dagang mga kagulanan. Magabarog ta dayon. Amo ning gihambal ni John D. Bilab sa 1 John. Siling paniya, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sama. Usa, ngunday niya sa 21 verse 15. Sa panahon nga si Apostol Pedro, naghatag na ni og promesa sa Dios. Siling pa niya dito, Ginoo, gibiyaan namon ang tanan ka nagsunod sa iyo. Meaning, everything Apostle Peter was abandoned. Una gyud ang iya pala nga buhian nga usa ka gitawag mangingisda. Pero since nga na-encounter na niya si Kristo Jesus, anong hambal siya ni Jesus? Sukad karon. Hindi na isda ang imong panagapon, kundi managat ka na og tao. Kag amotong hinungdan nga si Simon Pedro, gibiyaan niya ang iya profession nga usa ka gitawag ordinaryo nga mananagat kay nga gihimo siya nga mananagat sang Dios para sa kalag sa tao. Meaning, may gisangon siyang abaga nga mao ang ministry sa Diyos. Pagkamatay ni Kristo Jesus, nagtuo siya na dili na mabanhaw ang Diyos. Kaya nakita mismo sa iyang mga mata, ang mga labod, ang mga samad, ang bunog
kag ang dugo nga mibuswak mismo diha kang Kristo Jesus. Nagtuo siya nga dili na mabuhi. Tungod kay halos ang ulo buak, ingana according pa sa komentary, ang mata ni Kristo Jesus halos nga muambak na kay nga tungod sa tung latigo nga gihampak ang Kristo Jesus, ang samad niya halin sa lapalapa hangtod sa ulo. Kag dayon ang mga unod nga inigkadlit sa gitawag sa latigo, mga dala. Nagtuo si Simon Pedro nga hindi na mabuhi ang ano ang iya dayon desisyon. Mibalik siya sa karaan niya nga gitawa kabuhi. Nanagat siya. Meaning ang significance ni amo ni. Sahay sa kabuhi naton, maglambot ang mga trahedya, sirkumstansya kag problema, ang aton dayon huna-huna, ang pinakamaayo nga himuon amo ang pagtalikod kag ang pagbalik sa karaan naton nga binuhatan. Kag amo ni naglambot, nanagat sila. Kag dayon as a short story, as summarize. Nangaon sila, pinaagi pod sa kuha nga gihatag ni Kristo Jesus. Human na sila nga seryoso si Jesus nga nangutana. Human nilang pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butana? Meaning, gibutang sa iya sa Dios kining mga butana. Ang Ginoo, God wants to know and inspect sa aton lahat. What is really inside in our hearts? Kag diin ta nagakabuhi sa divine love o sa natural human love. Amen. Ang gusto sa Dios, because baliko naton, ang 4 Greek words nga gihisgutan naton, gi-divide kini sa duha ka sections, either in natural human love or either in divine love. Gusto sa Dios, diin ka sa sining duha. Amo nang gusto mahibal-an sa aton sa Dios. Amen. Tingnan mo katapat, sa diin ka nagakabuhi sa sining nga paghigugma. Amen. Ako siguro, kung ang agape love ara sa imo, ang tanan, pagigugma sa Dios, pagigugma sa imo si kapariyo, ang kaluoy, pagpasaylo kag pagbatas, malambot sa imo kay nga ang agape love ara sa imo kasing-kasing. Pakan. Ato na awiton. Kini nga alawiton, syado katahong ang lyrics. Sahay, ginakanta naton kini sa mga events sa kasal, pero mostly ini nga alawiton gihimo ni niya para gyud sa Dios. Yes, kay bisan kita mismo ariya sa kang manangpas, ari mas Manong Mario, sa nagsimba si Manangpas, sige sa basa sa Bible, iyan ako gisuknaan siling paniya. Dong, nganong wala man dayon kunin mo sa una walihi? Unta, taas-taas na ang panahon nga akon pag-alagad sa Dios. Nganong karon malang ka nagsulti sa ako? Yes, parehas pod sa aton. Wala naton dayon gihigugma ang Dios. Unless such nga naglambot ang intervention sa kabuhi naton. Amo na nga karon ang agape love, ang gugma sa Dios, amo na ang nagkabuhi sa aton. Inay mo katapat, ang gugma sa Dios, mao ang naana sa imong kabuhi. Hallelujah! Let us worship God. Thank you, Jesus.